O eto, yung supot, yung bakla. Yung baklang supot na na taga DILG. Ito naman kasi meron kasing binitawan si DILG Secretary kay Basti Duterte. Sabi niya kay Basti Duterte, hindi daw, yung sinabi ni Mayor Basti kasi, na isang ulo lang naman ang gusto namin. May death threat ba doon sa isang ulo lang ang gusto? Ang pagkakasabi niya doon, kayong mga congressman, alam naman namin mga magnanakaw kayo. Pero hindi kayo makakapagnakaw kung hindi kayo inactivate o binigyan ng clearance noong presidente. Now, kung gusto nyong bumaliktad na, kung gusto nyong itama yung mga pagkakamali ninyo, lumapit kayo sa amin, lumapit kayo kay Mike Defensor, kay ganito, ganyan. Kausapin nyo na. Kasi isang ulo lang naman ang gusto namin. Ang ulo lang ni Bongbong Marcos. Ibig sabihin, isang tao lang naman yung dapat managot talaga dito kung may mananagot man talaga ng pinaka-duluduluhan, pinaka-mastermind ng lahat ng kahirapan ng Pilipinas ngayon. Presidente lang naman eh. So siya lang naman ang gusto talaga namin dito. Alam naman namin na damay lang kayo, na napilitan lang kayo. Yun ang target namin. Yun sinabi, hindi naman sinabi na pupugutan ng ulo si Bongbong. Hindi yun ganun. Bobo nyo. So ngayon, alam din naman ni Remulla, kaya sabi ni Remulla, I'm not putting so much weight or too much weight in Basti Duterte's statement. Supot naman yan eh. Ito naman si si John Vic Remulla, akala ko ba lalaki ka? Kaya pala ang pula-pula ng pisngi mo, nagbablush on ka. Sa dami ng masasabi mo kay Baste, yung ethics niya pa yung napagdiskitahan mo. Bakit? Mahilig ka ba sa titi? John Vic, magtapatan nga tayong dalawa. Mahilig ka ba sa burat? Pwede mo naman sabihin, wala namang kwentang tao yan si Baste eh, di ba? Ba't mo sasabihin supot siya? So, ibig sabihin, ang unang pumasok sa isip mo, burat niya. So, pinagpapantasyahan mo during nung binigay mo yung statement na yun yung titi ni Baste. Wala ka ba sariling titi? Wala bang titi sa Cavite? Bakit yung titi ni Baste yung pinagdidiskitahan mo? So, supot si Baste, na ini-imagine mo? Supot pa siguro si Baste. Tuli na kaya si Baste? Gago, German cat yun. Half German si Baste eh. Akala mo lang supot yun. Nanto bading? Bading ka? Walang hiyang Walang hiya to si John Vic Remulla, kalalaking tao. Kaya naman pala pinapahuli mo yung mga nakataples. Tapos puro lalaki lang yung mga nakataples na pinapahuli mo kasi putyang ina, Barbie. Oy, John Vic, umayos ka nga putyang ina, naghahamon ka pa ng away. Naghahamon ka ng away tapos titi ni Basti yung iniisip mo. Aga-aga, burat niya yung nasa bibig mo. Ay, gusto mo bang tikman si Mayor? Sabagay, ang pogi-pogi kasi ni Mayor. Nakita mo naman si Mayor, pinagkakaguluhan, di ba, sa may Club Pilipino? Putya, lintik, kung yakapin nila Inday Mori, akala mo walang bukas, ginawa siyang mukbang eh. Kasi dito kay John Vic Remulla, putya, kita mo naman, di ba, yung mga nakapalibot sa kanya, lalaking mga tao, putang ina, baklang-bakla eh. Kaya niya tinatawag na supot si Mayor Baste kasi nga si Mayor Baste ang daming mga babaeng nagkakagulo sa kanya. Putya, dito kay John Vic Remulla ang mga nagkakagulo sa kanya yung mga bodyguard niya, mga matso. Mga matso. Ano yan? Chupaing yarn. Talaga ha. Kita mo, ikaw pala ang supot eh. Ikaw pala ang walang kwenta eh. Ayan. Nagsosorry. Mantakin mo, ang ino-operate mo, mga nakahubad lang, hindi pa yan drugs, hindi pa yan mga sindikato, hindi pa yan mga kidnapper. Putang ina, yan palang ino-operate mo, nakahubad, nagkamali ka pa. Bobo ka? Supot ka pala, ikaw pala supot eh. Yan palang iyong war on topless, supot pala yan eh. Ang hilig-hilig mong tumawag ng supot, yung pala, ikaw yung hindi patuli eh. Kita nyo ginawa rito nung ulupong. Palipat-lipat lang daw sa loob ng Pilipinas ang negosyanteng si Charles. Di yan. Missing sa bungero yan. Pero sige, na rin natin yan. Yan nga, si Ato nga, hindi mo mahuli. Supot ka ba? Sige, dito muna bago tayo dun sa may sugod bahay. Charlie Atong Ang ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Apparently, he travels in a small group. Tangina, wala ka ba ibang damit? Laging yan ang damit mo? Yan ba yung favorite mo dahil nakalabas yung joga mo dyan? Tanginan to, bading Parang tatlo lang sila. Palipat-lipat siya ng bahay every 3 days, 4 days, 5 days. Alam mo naman pala, palipat-lipat ng bahay. Ba't di mo abangan dun sa mga bahay na nililipatan niya? Tanga ka? Supot ka pala eh. Ang dami mong hanas. Gusto mo pang hulihin si Harry Roque. Layo-layo nun. Puta ka na, si Atong Ang nandito lang sa Pilipinas. Di mo mahuli-huli. Supot ka? Supot ka pala eh. Hindi mo pala kaya si Atong Ang eh. Supot ka? Siya nalipat all around the Pero Philippines.
Sa panayam ng unang hirit kay Remulla, sinabi niyang huling nakita si Atong Ang sa Region 4A o sa Calabarzon. Huling nakita doon, ba't hindi nyo pa hinuli? Nakita nyo na pala eh. Supot ka pala eh. Ha? Remulla, supot? Tingin daw niya ay hindi nakalabas ng bansa si Ang dahil kung lumabas, hindi na raw siya nakabalik. Ang impormasyon na nakita raw si Ang sa Vietnam ay hindi verified na ulat. Tinutugi si Ang dahil Pala verified, bakit mo inaano? Binabalita? sa mga kasong kidnapping with homicide at kidnapping and serious illegal detention kaugnay sa pagkawala ng ilang sabongero. Dati na niyang itinangging may kinalaman siya rito. Supot ka pala eh. Si Atong Ang lang, di mo mahuli. Ang ina niyan. Wala ka pala eh. Mahina ka pala eh. Dahil dyan, ito, pakinggan ninyo itong balitang ito. Supot eh. Hanggang saan nga ba pwedeng lumabas ng walang damit pang itaas? Yan ang tanong ng misis ng lalaking Wag kasi kayo lalabas, doon lang kayo dapat sa kwarto ni John Vic. Labas kasi kayo ng labas eh. Bawal mag-topless kapag malaki tiyan. Pwede mag-topless kapag matso. Ganyan. sinita at iniketan sa Mandaluyong kay DILG Secretary John Vic Remulla nang puntahan sila ng kalihim para mag-sorry. Ang sagot ni Remulla sa report ni June Veneracion. Dapat nagpapabisa sila. Bawal din sa mga iskinita nyo na maghubad. Alam po namin, bawal uminom. Bawal bawal yung mga curfew. Pumalag si Nurieta ng sitahin at tiketa nitong Biyernes ang mister na si Johnny dahil walang damit pang itaas habang naghahalo ng simento sa labas ng kanilang bahay. Reklamo niya at ng iba pang mga residente o ay sa higpit ang mga otoridad. Aminado si Interior Secretary John Vic Remulla, mali ang nangyari. Kaya ngayong araw, kasalanan ko kasi hindi ko na klaro sa kanila kung ano talaga ang mga patakaran. Kasalanan mo, supot ka eh. Tanga ka pala eh. Kasimple-simple ng instruction, hindi mo pa naibigay sa mga pulis mo. Paano? Puro ka interview. Puro ka press con. Puro ka blush on. Ba't iba t-shirt mo dyan? Hindi bakat yung utong mo dyan ah. Puro ka pala forma eh. Napahiya ka ngayon. Supot ka kasi. Puro kasi titinibas na yung nasa isip mo eh. Ayan tuloy, nagkakamali ka sa trabaho mo. Si Basti, walang pagkakamali sa trabaho niya dun sa Davao. Ikaw. Yan lang, supot pa. Baby rocket mo, supot. Nagpapasalamat talaga kami kasi napansin mo yung reklamo ko. At bumaba po kayo dito para humingi po ng personal na sorry. Bumaba siya dyan kasi nakita niya maganda katawan ni Kuya nung nakahubad. Nakita niya, uy, si Kuya, maganda, may abs siya. Puntahan ko nga, tingnan ko kung totoo. pero tanong ni Nurieta kay Remulla, Tanong ko lang, hanggang saan po talaga po pwedeng mag-topless? Basta nagtatrabaho, pwede. Basta nagtatrabaho, medyo pawis na, ganyan. Nakapag-warm up na, nabuhat na yung mga semento. Pag nabuhat na yung semento, medyo brusko na yan. Makintab na katawan niya. Doon pwede na. Supot. Supot ka. Pwede, pero yung mga tambay na nakalabasan dyan, naglalakad na bawal yun. Ma'am pala eh. Pati nung naliligo nung nakaraan, sinitan nyo, naliligo, gusto nyo nakabarong. Ay simple. John Vic, ang simple magbigay ng instruction. Ang simple. Ang hulihin nyo, yung mga naka-standby, yung mga sisiga-siga na mga nakatopless, ha? Yung mga makikita nyo ng mga nakatopless lang sa tindahan, pag nakita nyo, Kuya, damit ka ha, kasi bawal, baka mahuli kayo. Ganun lang, hindi yung putyang ina. Putyang, may mga baril pa yung mga pulis. Kala mo naman, mga kriminal yung uhulihin. Mga naka-armalite pa, putang ina nyo. Mga bobo. Kalinaw-linaw, yun lang naman eh. Diba? Kung ako barangay, makita ko, si tatay, putang ina, na-stroke na to, nakahubad. Huhulihin ko si tatay naka-stroke, nakahubad. Kaya nga yung nakahubad para hindi na siya may stroke ulit kasi baka may stroke ang init-init, walang aircon sa bahay. Walang ventilador kaya nasa labas na lang nakahubad, nagpapalamig. Putang ina yung hulihin nyo. Tapos puta na-stroke pa yung tao. Puta lagi may exception yan. Hindi yan basta sinabi, bawal ang nakahubad. Putang ina niya kahit tumatain na, nakahubad, bawal pa rin. Nagbi-beach, gusto nyo naka-t-shirt. Inutil. Hindi po ba yung mga iskinita ngayon? Public naman talaga eh. Taguna naman po, hindi naman po ma-expose. Kahit So, tago, yun na kasi- po yung pinaka-ano ngayon lahat. Basta So, sa labas, kahit magsando naman, magsando lang. so, kailangan po paglabas po talaga ng bahay or paglabas lang po ng pintuan, kailangan nakasuot na. sinagot ni Remulla ang multang 500 pesos ni Johnny na unang inabonohan ng kanilang barangay captain. Siya na rin daw ang bahala sa gastusin sa naantalang trabaho ni Johnny. Ano ba ang ginagawa mo rito? Ba't naghalo ng semento? Kaya siya naghalo ng simento. Wala lang, trip lang niya maghalo ng simento. Supot ang putay na. Supot ka.
Ano ba ginagawa mo rito? Bakit ka naghahalo ng simento? Wala lang. Gumising ako ng umaga. Gusto kong haluin yung mga simento dyan. Gusto ko lang. Natural, nagko-construction ako. Naghahalo ko sa simento eh. Tangina, alangan naman ano ko. Natutulog ako. Ano bang ginagawa mo? Ba't ka naghahalo ng simento? Eh, natural. May sinisimento ko. Kaya ako hinahalo yung simento. Ano yun? Naghahalo ko simento. Wala lang. Trip ko lang. Ganun. Supot. Supot ka pala eh. Nag-tiles ka? Matatapos na. Ako may kasalanan sa'yo, ah. Magkano para Ito, hino-holding hands mo pa. Oy, psst. Kung may holding hands si kuya, ikaw naman, sexual harassment yan. matapos yung tiles niya? Marami na siya. Sige, ako na magbibigay sa inyo. Humingi na rin ng So, tangin na may pantiles na si kuya. Ginagaya mo kasi si Duterte, di ka naman Duterte. dispensa ang barangay Tanod na nanikit kay Johnny. Ano po yung inyo akong mapatawad? Wala na pong problema yun, sir. Ay na kasi itong mga tanod na to eh. Oo, kasi minsan para mas pulis pa kayo kaysa sa pulis eh. Diba? Nandiyan kayo, mga tanod, para panatilihin ang kapayapaan. Hindi kayo nandiyan para mangharas ng tao. Mga walang hiyarin kasi, police character eh. Ganyan kasi yung mga tanod minsan. Hindi naman lahat. Pero yung ibang mga tanod kasi, putangin na niya makapag, Hoy! Putangin na, kala mo, sila may-ari ng mundo eh. Marami akong kilalang ganyan tanod. Tangin na niya, ang tatapang, akala mo kung sino. Putya yan, bigyan mo ng baril, mamamaril ka agad yung mga yan. Mas pulis pa kaysa sa pulis eh. Sa kabila ng kontrobersya, tuloy pa rin ang PNP sa pagpapatupad ng Safer Cities Initiative. Okay naman yun, yung pagpapatupad yung Safer City, mga tambay, bawal uminom, okay man yan kasi sanay na kami yan. Ginawa na yun ni Pangulong Duterte, bawal mag-yosi sa mga public place, okay lang yan. Ang hindi okay, yung payabang-payabang nito ni Remulla na, supot naman yan si Basti, puta, supot si Basti, ikaw naman pala yung supot. Hingi-hingi ka ng sorry, kasalanan mo eh, kabubuhan mo eh. O di supot ka. O mga supot, bahala kayo sa buhay ninyo eh. Maraming salamat, hanggang dito na lang tayo, bahala kayo. Okay mga galit ha, bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit. Lahat ng mga pinagsasabi ko rito ay para lang dito sa channel, hindi yan for ano ha. Hindi yan for professional use, di naman tayo professional. O kung nagustuhan mo to, i-like mo, subscribe mo, magpakulay ka naman, masyado kang kuripot. Naguhubad na yung mga tao, sobrang init ha. O malapit na tayo malapit na tayo magbigay ng tulong sa mga kababayan natin, mga kahit paano, mga rider, makatulong tayo, makabigay man lang tayo ng kahit pang gasolina, kahit pa 1,000 lang. O malagyan natin ng gasolina yung mga tangkil na punta ko dyan sa gasolinahan, tapos maghahanap ako ng mga rider na nagninegosyo, yung mga Grab, ganyan. Yung mga Lalamove, o magpapagas tayo, gastos tayo para makatulong tayo sa mga kababayan natin. Alright, maraming salamat. Mabuhay kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at